Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, at sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito, at kayo ay aking binabati muli at wini-welcome sa aking pagbabalik. Kayo po ay aking iniimbitahan sa ating pong ika-37 yugto ng ating pong Lands of the Bible series, at kayo po ay aking wini-welcome sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Itutuloy po natin ang ating part 2 ng ating Jordan River. At bago po tayo magsimula, tayo ay sumandaling manalangin, mga kapatid. Ama naming banal na Diyos, purihin ang iyong banal na pangalan. Kami ay iyong kaawaan. Ikaw ay maging Panginoon at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Kami po'y pagharian mo ng iyong banal na biyaya, at kami palaging papatnubayan mo sa lahat ng panahon ng aming buhay. At kaming gabayan mo sa oras na ito sa pakikinig ng iyong palatuntunan na ang kapurihan ay mapasayo lamang, Panginoon Diyos. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, tayo po ay dadako na, no, sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong yugto ng ating pong Lands of the Bible series, sa ating pong ika-37 bahagi. At tayo po ay tutuloy na sa ating materyales. So mga kapatid, narito ang ilan sa mga inihanda natin, no? At nawa ito ay makatulong sa bawat isa, no? So tingnan natin. Tayo ay dito tayo tumigil noong nakaraang linggo, at meron akong inihanda sa inyo ng ano siya, 13 mga katanungan. So, mga kapatid, narito ang ilan sa mga inihanda natin na makakatulong sa atin upang ito'y maging gabay natin, no? Kung kinakailangan, at wag hinihingi ng pagkakataon, ay maaaring maalala natin ang mga bagay na ito. Ngayon, ang unang katanungan sa ating pong part 2 ng ating Jordan River, na siya ang pinakapangunahing lugar dito sa gitnang silangan, lalo tigit sa bansang Israel. So mga kapatid, narito ang unang katanungan, ano, na makikita natin na ilang beses na binanggit sa Biblia ang Hilog ng Hordan. Magandang katanungan yan. So maging sa Lumang Tipan ay binabanggit na yan, ano? At so ito lahat ay mahigit na 180 times na binanggit sa Biblia, no? Ito ang pangunahing ilog sa Israel na nagbibigay ng tubig sa karamihan ng bansa, ano? So hindi lamang um, mga ilang bansa ang nakikinabang dito, kung hindi talagang bumubukal ang tubig, no? Na nanggagaling sa Mount Hermon. So ano ang espiritual na kahulugan ng ilog ng Hordan? So kung ito ay nakikita natin na physical, ay meron din naman itong kahulugan sa espiritual. So ito ay minamahal na titulo, ay isang biblical na pangalan na nagmula sa Ilog Jordan, na kung saan ay ito ay kilala na pinagabautismuhan ni Juan Bautista noong panahon na iyon, at binautismuhan niya ang ating Panginoong Jesucristo. So ang pangalang Jordan ay nagmula sa salitang Hebreo na Yarden, no? Binanggit natin ito noong nakaraang linggo, na nangangahulugan na bumaba o pababa, no? Kasi yan naman ang description ng Jordan River, eh. No, Yarden, ang ibig sabihin niyan ay bumaba or pababa siya, no? From north to south ay tumutukoy sa Ilog Jordan na dumadaloy patungo sa dagat na patay o sa Dead Sea. So yan ang spiritual na na kahulugan ng Jordan, ng Ilog ng Jordan. So anong mga himala, anong mga signs ang nangyari dito sa Ilog ng Jordan, ano? Marami yan, eh. Kung tawagin nga yan sa banal na kasulatan, yan ang river of sign, o river of mercy, or a river of miraculous, events na nangyari, no? Ilog ng mga himala yan, eh. So marami, marahil ang pinaka dramatikong sandali sa Jordan o sa Ilog ng Jordan ay nangyari ng sila Joshua at ang 12 tribong ng Israel at ang mga saserdote ay nanguna, at ito ay nangyari, no? Ito ay nahati sa magkabilang panig, ano? At inakay ni Joshua pagkamatay ni Moises, ay nagpatuloy ang paglalakbay sa pangunguna ni Joshua, no? Patungo sa lupang pangako na siyang tinatawag na Kanaan, no? So himala, bakit? Ang ilog ay nahati sa dalawang panig, no? Ito ay nahati katulad na nangyari sa Red Sea, kung saan ang mga Israelita sa pangunguna ni Moises ay sa tulong ng Diyos ay nahati ang magkabilang pagitan o boundary ng tubig, at ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa, no?
Kahit na ito'y panahon ng baha, maraming tubig, ang mga tao ay tumawid sa tuyong ilog na binanggit sa Joshua chapter 3. So tutuloy tayo, titignan natin ang ikalawang katanungan ng Q&A natin na ang ilog Jordan ba ay banal na tubig? So binanggit natin ito nung nakaraan na nagiging banal Yan ang ating na binanggit nung nakaraan. So ang hilog ng Jordan ay tinuturing na prototypical o original na ilog ng buhay na kung tawagin, na dumadaloy ang buhay, at kumakatawan sa pag-agos sa isang bagong espiritual na estado at paglilinis sa magitan ng banal na tubig upang makapasok sa kaharian ng langit o ng Diyos. So ang banal na espiritualidad ay napakalaking katahimikan na naranasan sa ilog ng Jordan at ay walang kapantay saan man sa daigdig. Kaya nga, kung sasabihin ni Naaman na commander ng Syrian army o ng Aram nung panahon ni Propeta Eliseo, na kung mas mahusay pa daw ang river ng Parafar, no? Dito sa Aram, excuse me, mas malinis, at walang gaanong dumi, samantalang ang Ilog Jordan ay medyo malabo kuminsan at sa ibang panig naman ay kulay berde, malinaw. Kasi ang tubig ng Jordan ay hindi pare-pareho ang kulay. May mga malabo, may mga kulay gatas, may mga kulay brown, may mga kulay green, no? Depende sa lugar Kapag napapalibutan ng maraming mga puno ay nagiging kulay green ang Jordan River. Kaya at ito rin ay pinaninirahan ng maraming mga insekto, no? Kaya ganun talaga kailangan ng nilalang ng Diyos ang tubig na nagbibigay ng buhay sa kanila. Yan ang pinili ng Diyos upang gawing halimbawa ng pagkabuhay na muguli kung tawagin ng tao mula sa kasalanan hanggang sa pagtubos, no? Sa magitan ng simbolo ng bautismo. So ano ang nagpahinto sa pag-agos ng ilog Jordan sa Biblia? So magandang katanungan ito. Ang tubig ng Jordan ay tumigil sa pag-agos sa sandaling ang mga saserdote humakbang sa tubig. Yun lamang nag-iisang event na nangyari sa kasaysayan ng Jordan River na tumigil sa pag-agos, no? Na hinintay ang paglagpas ng mga Israelita from the side sa Jericho sa east papunta ng west papunta sa ilog sa Promised Land o yung Kanaan, no? Tumawid sila. Kaya ang buhay na walang hanggan o ang kaligtasan ay inilintulad sa pagtawid, no? Ang ilog ng Jordan ay binanggit natin noong nakaraan ay sumisimbolo sa kamatayan, no? Buhay at saka kamatayan. So kinakailangan tumawid para makarating from one place to another. So noong tumawid na ang mga Israelita, nanggaling sila sa kamatayan at sila ay tumawid patungo sa buhay, no? Kaya ganun din ang ating buhay. Dito sa daigdig, kailangan tayong mamatay. Hindi tayo pwedeng mabuhay na pumunta sa langit, no? Sapagkat ilan lamang tao ang binanggit sa Biblia, si Enoch at saka si Elijah lamang ang binanggit na kinuha ng Diyos na hindi namatay, no? So, yan ang sumisimbolo na kailangang tumawid, no? Kaya inutusan ng Diyos ang mga saserdote na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya. Sinabihan niya, kailangan gumawa naman kayo, no? Merong instruction, kailangan sundin yung instruction. Merong ang instruction, kung hindi naman susundin, wala namang halaga yung instruction na binigyan ng Diyos sa kanila. Sabi nga ng Diyos, nasa Diyos ang awa, ha? Nasa Kanya ang grace. Pero ang tao ang gagawa, no? Tatanggapin niya yung grace na yon at isa sa katuparan niya yung grace na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ganun din ang mga saserdote. Sinabi ng Diyos, tumawid kayo, no? At ganito ang gagawin ninyo. Kung hindi sila tumawid, anong mangyayari? Walang mangyayari sa kanila. Mai-stuck sila sa kabila, no? So, tumawid sila. Ano nangyari? Nagkaroon ng himala, no? Nahati, no? Nung panahon ni Prophet Elisha, tsaka ni Prophet Elijah, ano nangyari? No? Hinampas ni Prophet Elijah at saka ni Prophet Elisha ang tubig ng Jordan at nahati at siya ay dumaan, no? Di ba? Yan ay Himalayan, no?
So kasi kung alimbawa hindi pa ninyo nakita ang inang ilog ng Jordan sa personal, ay medyo may kalaliman din yan, mga kapatid, ano? Kasi nung ako ay lumubog diyan sa Yardinet, ang tubig ay hanggang dito na. Ha? Doon lang ako sa parte na medyo hindi pa gitna. Eh kung gitna yan baka sabihin na natin lagpas tao na yan, baka over 6 feet yan, no? So may mga parte ng ilog ng Jordan sa ibang mga lugar na hindi naman malalim, no? Hanggang bewang or hanggang sa balikat, no? So malalim na yung pinaka ano, kaya depende doon sa lugar eh. Kaya kapag kayo ay napunta sa isang lugar na medyo mababaw, so magandang tumawid na ano, hindi gaano malalim ang tubig. So dito sa lugar na ano, sa malapit sa Jericho, nung tumawid ang mga Israelita, ay hindi natin alam kung malalim o mababaw ang tubig basta nahati sa magkabila, no? Hindi natin alam kasi hindi ko pa narating yung lugar na yan eh. So dumaan lang kami diyan nung kami galing dito sa Ilat, no? Sa southern part ng Israel. Kami ay galing sa Taba ng Egypt kasi galing kami sa Mount Sinai nung panahon niya sa Cairo, no? Tapos pumunta kami sa Exodus route hanggang sa nakarating kami sa pinakadulo ng boundary ng Egypt, yung Tabalan kung tawagin. Pagkatapos ng Tabalan ay pumasok kami sa Ilat, no? Israeli border. Kasi ang ano, ang Red Sea ay apat na bansa ang ano yan ang ano niyan, ang nag-share niyan no? Sa bandang west yung Egypt, tapos susunod yung Israel, tapos ang Jordan, tapos ang Saudi Arabia, no? Apat na bansa. Kaya pag nandun kayo sa parte ng Ilat, makikita ninyo yung pinakahangganan ng lupa ng Egypt, tsaka ng Jordan, at tsaka ng Saudi Arabia. Makikita nyo yan. No? Kaya yan ang kasaysayan na huminto ang pag-agos ng tubig nung ginawa ng mga signs o ng mga miracle yan, ng mga propeta, at tsaka ng mga saserdote sa utos ng Diyos. No? Hindi naman mangyayari yan kung hindi niloob ng Diyos na mangyari. No? Sa parehong paraan, no, madalas na hinihiling sa atin ng Diyos na gumawa tayo ng isang hakbang ng pananampalataya bago siya kumilos. Kinakailangang magdesisyon tayo. Ganyan ang buhay eh. Kung puro na lang tayo awa ng Diyos, sa awa ng Diyos, kung di naman tayo magdidesisyon, no, naggagawin kung ano yung kanyang ipinagagawa, yung tinatawag na leap of faith, kung tawagin, yung lundag ng pananampalataya. Ano mangyayari sa atin, no? Kaya ganyan ang maganda, no? Subukan natin, no? Gawin natin. Hindi yung makikipagsapalaran ka kung hindi 100% yung paniniwala mo, then tumungo ka doon sa dapat mong tunguin dahil ang Diyos ang kasama mo. No? Yan ang himala na nangyayari sa buhay ng tao. Hindi mangyayari yan kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magdedesisyon sa sarili mo. So ganyan ang inaasahan ng Diyos sa atin. So ikatlong katanungan natin, ang Q&A natin ay gaano kalalim ang ilog Jordan kung saan binautismuhan ng ating Panginoon Kristo? Ito, binanggit natin kanina, merong hanggang dito sa dibdib, sa balikat, at pinakamalalim na yung 6 feet. Pero dito, makikita natin, ito ay approximately lang ito eh. Tatlong pulgada o yung 3 feet hanggang 10 feet. So malalim yan. Ha? Pag sinabing 10 feet yan, mataas yan. Mas mataas pa kay Gulayat yan, no? Pagka 10 feet. Si Gulayat, kung di ako nagkakamali, 9 feet lang kung di ako nagkakamali, no? So, ang Ilog Jordan ay isa sa pinakatanyag na ilog sa buong mundo, no? At ang pangunahing ilog na ito sa matatagpuan sa Palestine noong panahon na iyan at sa panahon na natin sa panahon ng Israel ngayon. Ang Ilog Jordan ay binanggit ng mga 195 na times sa Biblia na ang karamihan ng mga sanggunian ay naganap sa lumang tipan, no? Karamihan diyan. So binanggit na lamang ang Jordan River noong panahon ng Panginoong Kristo ay binautismuhan, no? Ni Juan Bautista. So ang average na lapad ng riverbed, yung mismong inaagusan ng tubig ay humigit kumulang na 98 na talampakan, no? 98 feet habang ang lalim ay mula 3 hanggang 10 talampakan. So yung lalim niya ay 3 feet hanggang 10 feet. Pero yung riverbed niya, yung pinakamalawak niya, yung pinaka sukat niya
ay 98 feet ang lapad. No? So bilangin ninyo yun. Ganun, ganun kahaba eh. No? Kasi nung makita ko, ang Jordan River sa Yardenit ay talaga namang malawak. Malawak siya. No? Hindi siya maliit na ilog. Talagang malawak. No? Malawak siya. So bakit hinati ni Elias ang ilog ng Jordan? Bago siya umakyat sa langit, no? Bago siya sinundo ng chariot of fire, ay hinampas ni Elijah ang tubig ng ilog ng Jordan gamit ng kanyang balabal, ano? Yung kanyang kasuotan. Binanggit yan 2 Kings chapter 2 verse 14. So nahati ang tubig para makatawid sila ni Eliseo, no? Kasi medyo baka malalim nga kaya kailangang hatiin ng tubig kasi malalim eh. Yung mangyayari nun, lalangoy na lang sila. Kaya imbis na lumangoy sila, pwede hinati na lang ni Elias ang tubig para madali, no? So matapos umakyat si Elijah, ay muling hinati ni Eliseo o ni Elisha ang tubig gamit ang balabal ni Elias upang makabalik siya sa Israel. So sa makatuwid, yung lugar na kung saan sinundo si Elijah ay nasa parte ng Jordan side. Kasi tumawid sila eh. So noong sinabi ni Elijah na ako ay kukunin na, no? At may hiningi nga si Elisha kay Elijah na inihiling yung kanyang kapangyarihan. Ang sabi ni Elijah sa kanya ay, nako, mahirap yung hinihiling mong yan, no? Pero kung makikita mo ako na kinukuha o ano, habang ako'y kinukuha ay makakamtan mo ang iyong kahilingan, ano? So, ganun nga ang nangyari nung sila ay hinampas na ni Elijah yung kanyang ano, kanyang coat, ay nahati ang tubig, galing sila sa Israel side, na galing sila sa west. So, nung tumawid na sila, nasa east na sila. Kaya habang naglalakad sila, dumating yung chariot of fire. Kaya nung kasalukuyan ng habang kinukuha na si Elijah, ay nahulog naman yung balabal na pinanghampas niya sa ilog ng Jordan. Kaya nakuha ni Elisha yung balabal na iyon. Kaya nakamtam ni Elisha yung hiniling niya na napasa kanya ang kapangyarihan ni Elijah. Kaya nga binagsagan na ang kapangyarihan ni Eliseo ay double portion of power. Sumakanya ang kapangyarihan ni Elijah at yung kapangyarihan na nasa sa kanya ay dalawa, no? Bakit natin nasabi yan? Sapagkat binanggit yan sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. Kasi kung bakit naging tinatawag na double portion of power ay kasi noong si Elisha ay namatay na, ay naging yung kanyang bangkaya ay inilibing sa isang libingan. Ngayon, merong mga merong patay na may lamay. Ngayon, nung dumating yung mga tulisan, ay nagtago yung kamag-anak ng namatayan at hindi aksidenteng napunta sila doon sa libingan ni Propeta Elisha. So aksidenteng yung bangkay ay napadikit doon sa katawan na bangkay ni Elisha. Ano nangyari? Nung dumikit yung bangkay ng katawan ng bangkay doon sa katawan ni Prophet Elisha ay nabuhay sa patay. So, kita nyo, patay na nga ang katawan ni Propeta Elisha ay bumubuhay pa, ng patay. No, yun ang ibig sabihin ng double power, no? So dalawang makapangyarihang ibinigay sa kanya, no? Patay na nga, ay bumubuhay pa. So ganyan ang kapangyarihan ng Diyos kapag gusto niya, no? Kaya hindi natin maiisip, may paliwanag kung ano ba talaga ang kapangyarihan ng Diyos. No, kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Mangyayari yan. Kaya mapalad tayo ng mga tao na nakaalam niyan, no? Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat alam natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan na makagagawa yan ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Kung may mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay ano nila yan, kalugihan nila yon. Tayo hindi, no? Dakila ang Diyos sa buhay natin at nananampalataya tayo na may mangyayari, may magagawa ang Diyos, ano? Kaya nga palagi natin kinakanta yung nung kami nasa seminaryo nung araw ay palagi namin kinakanta yung alam kong may magagawa ang Diyos, di ba? Alam kong may magagawa ang Diyos, di ba? Yan ang palagi nating kinakanta nung araw. Kung ako'y magtatapat, di ba? Sa kanya hanggang wakas. You know?
May magagawa ang Diyos. Napakagandang awitin yan, di ba? So ngayon, ang tanong, malinis ba ang Ilog Jordan noong panahon ng Biblia, no? Sa ating Q&A 4, panibagong katanungan, malinis ba? No? Tignan natin. Sinabi ni Naaman doon sa 2 Kings chapter 5 verse 1 hanggang 27, nagreklamo si Naaman, yung commander ng Syrian army. Siguro nakita niya, dumaan siya galing sa Aram, sa Syria, napadaan sa ilog ng Jordan, nakita niya siguro yung kulay ng tubig eh. Kaya alam niya eh. Sabi niya na mas gusto niyang pumunta sa mga ilog sa kanyang sariling bansa kasi daw malinis, malinaw, walang dumi. May dalawang maganda at malinis na ilog malapit sa kanyang tahanan, no? Doon sa Syria. At nakita niya ang ilog Jordan habang papunta siya sa Samaria, no? Para hanapin si Eliseo. No? Doon sa lugar sa Samaria na ito sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na West Bank, no? Sa mga Palestinian ng mga nakatira diyan, no? So ngayon, ang tubig ay marumi nung makita ni Naaman. May putik sa mga gilid, no? At mga insekto na lumulutang dito. O, ngayon, siyempre, nakita niya, sabi niya, no? Marumi ang tubig dito ah. Bakit dito pa ako palulubugin itong propetang ito? Kaya nga, ano ba yung kagandahan? Sumunod o magreklamo? Di ba? Yan ang kadalasan na nangyayari sa tao eh. Ang sabi noong batang babae na alipin, na nabihag na ni Commander na Aman at yung Israelitang dalaginding o no, kabataan na naglilingkod kay na Aman ay sinabihan nung kabataan babae na yon sina Aman na sabi ano sabi niya Panginoon or ano 'di ba ganun ang tawag sa kanila nung araw eh Master tawagin may hirap po bang sundin ang mga bagay na makakabuti sa inyo or mahirap para sa inyo na wag ninyong gawin ang isang bagay na ayaw ninyong gawin dahil sa nakita ninyo, no? Gusto ba ninyong gumaling, no? Kung gusto ninyong gumaling ay sundin ninyo kung ano sinasabi ng propeta. Kahit na ano pa ang sinasabihin ng propeta ay walang masama kung susundin mo. So anong nangyari ay sinunod ni Naaman yung sinabi ng Israelitang kabataan na kanyang alipin, di ba? O ano nangyari, di ba? Gumaling siya. Pero nagreklamo siya na na mas maganda pa raw yung ilog nila, no, sa kanilang bansa, sa Aram. So ngayon, ganyan ang buhay ng tao eh. Pero ang kagandahan kinaaman, kahit na siya ay nagreklamo, ay meron siyang sinabi na maganda eh, yung bandang huli, no? Kung mababasa ninyo yung 2 Kings chapter 5, verse 1 hanggang 27 hanggang sa mga sumusunod. Sinabi niya kina Aman, okay, Propeta Eliseo, bago siya umalis, bumalik sa Aram, no? Sabi niya, sana'y patawarin ako ng Diyos, sabi niya, at sa aking gagawin pagbalik ko, no? Sa aking hari. Excuse me, kasi ah, pagbalik ko ay pupunta kami sa aming Diyos-Diyosan at mag-aalay ang hari. Nawa ako'y patawarin ng Diyos na ako'y nandoon sa harapan. Pero itong sinaaman ay nanampalataya sa Diyos ng Israel, no? Ayon sa kasaysayan. Naniwala siya sa Diyos ng Israel. Kasi kung hindi siya nanampalataya, hindi niya sasabihin 'yon, no? Na sana'y ako'y patawarin ng Diyos sa aking gagawin at siya ay magbabalik loob na sa Diyos ng Israel, di ba? So ganyan ang buhay. Huwag nating hatulan ang sino pa man na gumagawa ng mga bagay kasi hindi natin alam ang nasa likod ng istorya na 'yan. No, hindi natin alam kung yung tao mayroong struggle sa buhay niya. Kaya ipanalangin natin na sana ang tao ay magbago, no? Bagamat nakikitaan natin minsan ng karumihan o ng kamalian, hindi natin alam kung ano ang nandoon sa likod niyan eh. Ipag-pray na lamang natin sila na sila ay manumbalik sa Diyos, di ba? So ngayon, ano ang kinakatawan ng ilog ng Jordan? Yung kanyang kinakatawan or ano ba sa English niyan, no? Yung kanyang parang parang
parang inahalong tulad, parang ganyan eh. Ang ilog ng Jordan ay nakatayo bilang isang walang hanggang simbolo ng paglipat at pagpapanibago. Kita ninyo? No? Parang galing ka sa kabila at pupunta ka sa kabila. No? Dati kang luma, tapos bago ka na pagdating mo doon sa pupuntahan mo. Ito ay nagtataglay ng kahulugan kapwa sa luma at bagong tipan. No? Kita ninyo yung ating banal na kasulatan, di ba? Luma, lumang tipan, at bago at bagong tipan, di ba? So itong luma ay obsolete na, hindi na natin ginagamit sa ating pananampalataya dahil ang lumang tipan ay para lamang sa bansang Israel. Pero tayo mga Kristiyano, ginagamit natin ang lumang tipan dahil yan ang stepping stone natin patungo kay Kristo. Sapagkat si Kristo ay nabuhay sa panahon ng lumang tipan. No? Under pa siya ng lumang tipan. Eh, nung si Kristo ay namatay na, ay nagtapos na ang testamento o ang tawag na covenant, no? Nagtapos na sa kanya nung siya nabuhay na maguli, no? Nung siya namatay pinako sa krus, doon nagtapos. Kaya ano sabihin ng Panginoon yun, it is finished, sabi ng Panginoon. Doon na nagtapos yung tipan na iyon, no? Kaya nung nabuhay naman sa maguli, nagsimula na ang tinatawag na bago, yung bagong tipan, no? Yung tinatawag na Christianity. Doon nagsimula yan. So ang iconic na daluyan ng tubig na ito ay naging saksi sa pagtawid ng mga Israelita, no, sa palupang pangako at gumanap ng isang mahalagang papel sa buhay ng ating Panginoong Kristo, di ba? Napakaganda, di ba? So tingnan natin ang susunod. Q&A natin number 5, no? So bakit tinawag na ilog ng kamatayan ng Jordan? So parehong nagbautismo si Juan, ang ating Panginoong Kristo sa ilog ng dahil umaagos ito sa dagat ng patay, patungo sa dagat ng patay. Sa makatwid ay simbolikong kumakatawan sa kamatayan at ang bautismo ay isang ritual o seremonya na ginagawa upang bigyan din ng isang mahalagang espiritual na katotohanan. No? Yan ang sinisimbolo ng Jordan River. Okay? So ano ang misteryo o mystery ng Jordan River? Ang Jordan River ay nag-aalok ng sarili nitong komentaryo sa ministeryo ng kamatayan, sa mystery ng death at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na ipinapahayag sa kanyang bautismo. Hindi binyag eh. No? Kamali lang tayo rito ng ano eh. Kasi ang binyag sa ano yan eh. Sa ibang pananampalataya yan eh. No? Kasi ito kasi ay nung tinignan ko yan sa Google Translate, ay itong lumitaw eh. Kaya hindi ko napansin eh. So hindi binyag yan. Yung binyag eh parang binubuhusan at winiwisikan lang yan eh. So kinokorek ko yung salitang binyag eh. Bautismo ang dapat yung inilulubugan. Sa isang dulo ng ilog ay ang dagat ng Galilea na puno ng buhay at sa kabilang dulo ay ang dagat na patay na isang simbolo ng kamatayan. No? So yan ang misteryo ng ilog ng Jordan. Ang Sea of Galilee ay sumisimbolo ng buhay, ano, ng tubig ng buhay at ang patay na dagat ay sumisimbolo ng patay, no? No, patay. Yun namang Sea of Galilee ay buhay, no? Kaya manggagaling sa Sea of Galilee ang buhay patungo sa dagat na patay, no? Kaya yung tubig na nanggagaling doon ay kanyang um, ibibigay sa ano sa sa, sa Dead Sea, no? So yan ang ating makikita dito. So sa ating Q&A number 5, tignan natin ang katanungan, no? So ano ang tatlong katotohanan tungkol sa Jordan River, no? Ang sa timog ng Jordan ng Sea of Galilee ay inahati ng Jordan ng Israel, no? At ang kanlurang pangpang na sinakop ng Israel sa kanluran mula sa Jordan sa silangan. So ito ay dumadaloy sa isang malalim, makitid na lambak na may matarik na gilid, no? Sa wakas ay umaagos ito sa Dead Sea. Bumubuhos ang maliit na ulan sa lambak ng ilog ng Jordan. So yan ang tatlong katotohanan tungkol sa ilog ng Jordan, no? So makikita natin sa actual na ano nito description, no? Makita natin sa lupa, no? Sa mapa, makita natin anong himala ang ginawa ng Diyos sa ilog ng Jordan, no? So tulad ng nabanggit natin kanina, no, yung dagat na pula ay yung tatawag na Red Sea ay hinati ng Diyos ang tubig ng ilog ng Jordan. Katulad na parehong-pareho eh, no, na nangyari. Ang kaibahan lang dito sa Red Sea sa Egypt
ay malawak, no? Malawak yung Red Sea kung tawagin. Ito naman sa Jordan River ay hindi naman gaanong malawak. Ano siya, maluwang siya pero hindi katulad ng Red Sea kung tawagin, no? Para sa mga Israelita. So dalawang beses ang tumawid ang mga Israelita, no? Dalawang beses sa Egypt at ganun din dito sa Jordan River sa Promised Land. So upang tumawid sila sa tuyong lupa patungo sa lupang pangako. So ang pagtawid na ito ay nagmamarka ng pagkatapos ng panahon ng kanilang wandering sa desert sa ilang, no? 40 years of wandering. Kaya maraming nangyaring pagsubok sa kanila, no, sa loob ng 40 taon. Yung 40 taon na yun ay ginugol ni Moises na pagsubok, kaya nabuhay si Moises ng 120 years, no? Yung kanyang 40 taon, ay unang 40 taon ay sa Egypt niya yun in-spend. Tapos nung siya ay nakapatay ng Egyptian at saka nalaman, siya ay nagtago, no? Tumakas siya sa Egypt at nanirahan sa Midian, no? Doon sa harapan ng bundok ng Sinai. 40 taon siyang nanirahan diyan, no? At doon siya nagkaroon ng pamilya, si Sipora, na pangasawa niya na anak ni 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 Ruel, o ito yung iba't ibang pangalan no, um, ng kanyang biyenan, no, na nagpayo sa kanya, no, yan si Jethro, no. So ang kanyang ibang pangalan ay Ruel, ang kanyang ibang pangalan, so ganyan ang naging buhay niya, no, 40 taon sa Midian, tapos nung siya inutusan na ng Diyos pumunta sa Egypt, then another 40 years sila sa desierto. So inabot si Moises ng 120 years. So yan mga kapatid, ang ilan sa mga katanungan sa Q&A number 6 natin. Ito ay bakit ito binibisita ng mga Kristiyano, ng mga pilgrims, yung mga peregrino, no? Itong Jordan River. No, hindi lamang mahalaga sa relihiyon ng ang ilog ng Jordan dahil pinaniniwalaan itong lugar kung saan binautismo ng ating Panginoong Kristo ni Juan Bautista. Kaya parehong binanggit din ng Luma at Bagong Tipan ang mahalagang kwento na naganap sa lugar na ito ng ilog ng Jordan. So ano ang nangyari nang mabautismohan si Jesus sa ilog ng Jordan, no? Isang napakagandang pangitain ang nangyari dito, no? Nang mabautismo ng ating Panginoon Kristo, umahon siya sa tubig, Pag sinabing umahon, ay siya ay galing sa lubog at umahon siya. Hindi ka naman pwedeng umahon, ikaw ay winisikan lang o binuhusan lang, di ba? So kailangan kang lumubog sa tubig at umahon ka, no? So nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos, no, na bumabang parang kalapati at bumaba sa kanya, no? Pagkatapos sinabi ng isang tinig mula sa langit na ito ang aking minamahal na anak na aking kinalulugdan. So yan ang mga nangyari dito sa panahon na ito ng ating Panginoong Kristo. So Q&A 7 natin ay bakit napakahalaga ng ilog ng Jordan? So ang ilog na ito ay may malaking kahalagaan sa Hudahismo, sa Kristyanismo, at ayon din sa Biblia ay tinawid ito ng mga Israelita patungo sa lupang pangako. At ang ating Panginoong Kristo ay hindi din ito bininyagan, no? So ito ay mali na namang itong anong ito kasi ito ay aking tinatranslate no, from English to Tagalog. So kaya kaya kapag meron tayong mga namimiss na ganito ay dapat itinutuwid natin, no? So ito ay hindi ako sang-ayon sa salitang bininyagan, no? Ito ay ano to sa Roman Catholic terminology ito. Ang ating Panginoon Kristo ay binautismo, ano ibig sabihin, inilubog, ano? Inilubog niya ni Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan. Hindi siya bininyagan, no? Kailanman ay hindi sinasabi sa wikang Griego na bininyagan ng ating Panginoon Kristo, kundi siya ay binautismuhan, no? Baptizo ang ginamit diyan na wikang Griego. So, yaan, kaya mag-iingat tayo sa mga terminology na yan sapagkat yan ay mga doctrinal at mga biblical terminology yan. So, kapag meron tayong mga nakikitang mga errors, ay dapat nating itama, no? Ituwid natin ang mga error na yan. So, ano ang kinakatawan ng ilog ng Jordan? Ang ilog Jordan ay madalas na tinutukoy sa mga espiritual na hymno, sa mga hymns, sa mga music ng mga gospels, at mga reliyosong mga narratives o mga salaysay na sumasagisag sa kamatayan, pagkabuhay na maguli at pangako ng isang makalangit na tahanan, yung heavenly home natin. Yan ang kinakatawan yan. So anong ibig sabihin ng Jordan sa Biblia? Ang Jordan ay nagmula nga itong binanggit natin kanina na sa wikang Hebreo na Yarden na nangangulugan na ito pababa. Kaya
Kaya dahilan niya na ang dagat ng Galilea ay minus 200 meters sa ibaba ng antas ng dagat na matatagpuan sa geological Syrian-African Fault bababa sa timog hanggang sa dagat ng Galilea hanggang sa minus 400 meters sa ibaba ng antas ng dagat na siyang pinakamababang lugar sa mundo, no? Kasi ang Dead Sea ang pinakamababang lugar sa mundo, the lowest part, no, land in the world, So galing kami sa Sea of Galilee, then tumulak kami diyan, no, bago kami bumalik dito sa Toronto. Yan na kasing Dead Sea ang pinakahuli naming itinerary, no? So doon sa pinuntahan naming um na na napaliguan dito sa Dead Sea na malapit sa Qumran, no? Ay meron ako nakitang sign doon na the lowest part of the earth itong Dead Sea, no? Kalia Beach, yung pangalan ng lugar na pinuntahan namin, Kalia, pinaka mababa. So from from the north, then going to the south, from high level of the mountains, and yung structure ng land ay matataas. Tapos pupunta kayo sa pinakamababang lugar, Yung elevation niya ay mababa, Kaya makikita ninyo napakainit, ang panahon. Nagpunta kami diyan winter ng mga February, At ang pakiramdam ko noon wala, hindi ko nararamdaman yung lamig dito sa Dead Sea, Kasi nga ang tubig ay maalat, kaya hindi mo mararamdaman ang lamig, Pag kayo ay lumusong sa Dead Sea, ay ang tubig ay maalat, ay mainit-init kasi ang asin mainit Kaya ang ang tubig ay kulay kape, at maitim-itim kasi nga maputik yung lugar na iyon na napuntahan namin. Pero doon sa pinakamababa sa ilalim, sa south pa ay malinaw ang tubig, Doon sa Ain Bokek ay malinaw ang tubig ng Dead Sea, Purong tubig na maalat, At makikita mo ang mga asin doon sa ilalim, So yan ang ang ilan sa mga pangunahing impormasyon na makikita natin dito. No? Ngayon, itong Q&A number 8 natin ay bakit pinili ng ating Panginoong Hesus ang ilog ng Jordan? Bakit dito siya nagpabautismo? Ay pinahintulutan ng ating Panginoon ng kanyang sarili na mabautismuhan dito sa ilog ng Jordan. Hindi dahil kailangan niya, kung hindi dahil ito ang paraan upang matupad ang lahat ng katuwiran o ng righteousness sa pagkapahiwatig ng kanyang pagkapalaya sa kanyang ministeryo at pagtuturo at pagkapagaling. No? Inihanda niya ang kanyang sarili para sa paggawa ng mga milagro para mga tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. No? Malinis banal na ang Panginoon lalo pang naging banal siya sa ginawa niya. Kaya tayo mga nabautismuhan ay talagang dapat talaga magpakabanal tayo. No? Sabi nga sa aklat ng Apocalypse o Revelation sa darating na panahon, sa huling panahon bago dumating at bumalik ang Panginoon, ang mga tao ay banal na, ay magpapakabanal pa, Mga mabuti ay lalo pang magpapakabuti yan. Yung mga masama ay lalo pang magpapakasama, At yung mga buhay nila ay hindi nila binago, Ganyan ang magiging takbo ng mundo, sa panahon natin ngayon. Ngayon, bakit naaalala ang Ilog Jordan sa Kristyanismo? No? Bakit natin ito naaalala at binabanggit at pinag-aaralan? Kasi sapagkat ang Ilog ng Jordan ay higit pa sa isang paikot-ikot na daanan ng tubig. Ito ay isang sagradong lugar na puno ng mga biblical na kahalagahan. Para sa mga Kristiyano, ang mga peregrino, yung mga pilgrims, yung mga travelers sa buong mundo, na ang ilog na ito ay kumakatawan sa punto kung saan ang ating Panginoong Kristo ay binautismuhan ni Juan Bautista na minarkahan ng isang mahalagang sandali sa bagong tipan at sa simula ng kanyang ministeryo, no? So yan. So 9 na tayo, malapit na tayo sa panglabing-tatlo, no? Ay ano ang ibig sabihin ng kamatayan ng ilog ng Jordan? So ang Jordan ay nagsasalita ng kamatayan, no? Yan ang kanyang ipinaparating na may kasunod na paghatol, no? Parang judgment ang dating ng Jordan River sa atin. Ito ay ang madilim na ilog na dumadaloy pababa sa Dead Sea, no? At ang paglubog dito ay nangangahulugan ng pagkalunod ng lahat ng hukbo ng Israel. Ngunit ang Diyos ay malapit nang gumawa ng tuyong daan sa mahiwagang ilog na iyon gaya ng ginawa niya 40 taon bago ang maalon na dagat na pula. Kita ninyo?
40 years nangyari. Then, nung pumunta na sila sa Jordan River, ay ano nangyari? Diba? Naulit na naman uli yung ginawa ng Diyos dito sa Jordan River. No? Sino ang naghati sa Ilog Jordan sa Biblia? So, marami si Joshua, yung binanggit diyan, no? Si Prophet Elijah, si Prophet Elisha, no? So, yan ang mga ilang mga nabanggit na mga personalidad, no, sa lumang tipan. Pinahintulutan silang tumawid sa lupang pangako, no, ayon sa kagustuhan ng Diyos na mangyari. Excuse me. So, ano ang ginawa ng Diyos sa tubig ng Ilog Jordan, no? Ang ilog na ito ay hindi madaanan. Ang pagtawid dito ay imposible, no? Ngunit ang Diyos ay namagitan, gumawa ng isang himala na kahintulad ng himala ng pag-alis mula sa Ehipto sa Red Sea, at iginulong ng Diyos pabalik ang tubig ng ilog ng Jordan tulad ng ginawa niya sa dagat na pula, no? Walang imposible sa Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari. Mangyayari at mangyayari kung ano ang kanyang gusto, no? Kaya ang papuri sa Diyos kailanman ay palagi mamumutawi sa ating mga bibig, sa ating mga salita at puso natin, sa isip natin, no? Palagi nating pupurihin, dadakilain ng Diyos, papangalagaan natin ang kanyang pangalan. Huwag nating hayaang lapastanganin ng tao ang kanyang pangalan. Poprotektahan natin yan, no? Kapag minamak ng mga tao ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo na nangyari dito sa Los Angeles, no? Sa Hollywood. Anong sinabi ng babae? Yung God the Creator ay zero, no? Walang nakakakilala sa kanya. Nagtawa na ng mga tao, di ba? O ano nangyari? Godless, binanggit pa ng babae, godless na lugar, no? Ano nangyari? Within 24 hours pagkatapos no nung oras na iyon, ano nangyari? Buong Hollywood, Los Angeles, ano, sunog, no? Yan ba'y nagkataon lang? O ano sa palagay ninyo? Ha? Kapag ang mga tao ay um, hindi nila nirespeto ang Diyos, hindi nila kinilala ang Diyos, ay may mangyayaring sorpresa sa kanila, di ba? Kaya wag nating hahamakin ng Diyos, no? Kundi pangalagaan natin. Sana man lang merong isang tao nagsalita doon para siya tinuwid eh. Wag mo sabihin 'yan sapagkat baka parusahan tayo ng Diyos sa sa sinabi mong 'yan. Ano? Wala man lang tumayo para sabihin sa babae na mali, no? Hindi dapat halos lahat naman sila hindi naniniwala sa Diyos. Sabi nga ng babae, godless place kung tawagin, no? Mga taong hindi naniniwala sa Diyos o mga atheist, di ba? So yan mga kapatid, ano? Itong mga binabanggit natin na ito yung mga himala, no? Na merong Diyos na gumagawa dito sa lupa, no? Kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin, no? Kaya itong Jordan River ay ilog ng Himalayan, no? So tignan natin, no? Pang-sampu na, no? So binanggit natin ang tungkol sa sinisimbolo nito ng ilog ano ang sinisimbolo ng ilog sa Biblia, ano? Napakahalaga niyan. Sa Revelation nga binanggit ng Biblia na ang ilog na ito ay umaagos sa mismong trono ng Diyos, no? Yung mga ilog na yan na binanggit. Mula sa presensya ng Diyos nanggagaling ang mga tubig na iyan, no? Chapter 22, no, ng Revelation o ng Apocalypse. Ganun din binanggit ni Propeta Ezekiel, no, sa kanyang chapter 47, 1 to 12, no? Umaagos ang river of life doon sa presensya ng Diyos, no? At ang ilog ng buhay sa Apocalypse ay kumakatawan sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo doon sa babaeng Samaritana na ang ibibigay kong tubig sa iyo ay kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Di ba? Ganyan ang pangako ng Panginoon sa atin na mananampalataya at susunod sa kanyang kalooban. No? Walang hanggang ano na hindi ka na mauuhaw. No? Ganyan. Sana asahan natin yan. No? At darating ang panahon, makakamtan natin yan. So ano ang kinalaman ng Ilog Jordan kay Jesus? No? Meron. Sa mga Kristiyano, ang Ilog Jordan ay sumisimbolo sa lugar ng kanyang pagbabautismo at ganun din binanggit na ang ating Panginoon Kristo ay binautismuhan upang gayahin at sundan natin ang kanyang yapak. No, nagpakita ng halimbawa ang Panginoon na dapat nating tularan, no, at gawin kung ano ang kanyang ginawa.
No? Nagkabautismo siya, sa tayo rin ay magkabautismo sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ito ay gawain ng isang mahalagang sandali sa buhay ng ating Panginoon at ganun din sa buhay natin. Ito ay noong opisyal niyang sinimulan ng kanyang ministeryo. Kaya nung araw na ako ay 16 years old, pagkatapos ako yung nag-graduate ng high school, ay na-miss ko ang unang semester sa Manila Bible Seminary. So pumasok ako October na. Kaya ako ay naging Octoberian. No? Dahil ako ay aligaga pa, hindi ko pa sigurado kung ako ay papasok sa seminaryo o hindi. Kaya na-miss ko yung unang semester. No? Kaya nung ako ay nagdesisyon na, sabi ko, pupunta ako, tutuloy ako. Sabi ko gano'n. Ano man ang mangyari, bahala na ang Panginoon sa akin. Kaya ako ay pumasok, nag-working student ako hanggang sa awa ng Panginoon sa loob ng 5 taon. Ay ako'y pinatnubayan, nakatapos ako sa pagtatrabaho, pag-aaral, ay nakatapos ako na wala akong utang, no, sa aking mga tuition, no. Nakatulong yung pagsisikap, no. Naranasan ko maglinis ng toilet, no, mag magkaskas ng bunot sa mga classroom, maglinis ng mga damo, magtatabas, no? Nagugwardya sa gabi, babantayan ng 2 hectares na property ng seminaryo, no? Ang hirap ng buhay kapag ikaw ay maglilingkod sa Diyos at inihahanda mo ang sarili mo para ka maging lingkod ng Panginoon, no? Kaya hindi madali, no? Kailangan dadaan tayo sa mga maraming mga pagsubok. Kaya yan mga kapatid, ano? Ay merong mga pagdadaanan tayo. Hindi bed of roses ang paglilingkod sa Diyos, no? Merong konting kahirapan, no? Pero pagkatapos nating malagpasan yan, ay bibigyan na ng Diyos sa atin yung kanyang manggantimpala sa atin dahil tayo naging tapat sa kanya, no? So purihin ang Diyos sa mga nangyayaring yan sa buhay natin. Ngayon, narito ang isa pang mga tanong bago tayo matapos, no, sa ating Q&A 11. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ilog ng Jordan? No, sa bagong tipan, ang ilog na ito ay patuloy na nagsisilbing pananda, no? Sabihin ng teritoryo, sabihin mark, no, ng teritoryo. Kasi itong Jordan River ay hangganan ng State of Israel at saka ng Kingdom of Jordan, no? Yan ang kanilang boundary, no? Parang ano yan eh. Parang yan tinatawag na Berlin Wall kung tawagin nung panahon ng communist ng Soviet nung panahon after ng Second World War, no? So yan ang kanilang pananda ng teritoryo. Hanggang noon na kayo ng hangganan, no? So gayon pa man, ito ay pangunahing itinampok bilang ang lugar kung saan nagaganap ang ito pagbibinyag na naman, no? No, pag-bautismo yan, no? Hindi pag-ibinyag. Maling salin yan ng Google kaya ako ay hindi ako basta-basta kaya pagka may na ako nakikitang sinasali ng Google ay tinutuwid ko, kinokorek ko no, hindi pagbibinyag yan, pag-bautismo ang tawag yan. Na unang pinangunahan ni Juan, at pagkatapos ay ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. So yan, ano yung tatlong katotohanan tungkol sa ilog ng Jordan? Hinati ng Jordan River ng Jordan ang Israel at ang kanyang kanlurang pangpang na sinasakop ng Israel sa kanluran mula sa Jordan sa silangan. No? Nagkaroon sila ng partisyon. Ito ay dumadaloy sa isang malalim, makitid na lambak na may matarik sa gilid. Sa wakas, umagos ito sa Dead Sea at bumubuo sa maliit na ulan sa lambak ng ilog ng Jordan. No? So yan mga kapatid, no? Maraming mga tips na kaalaman na tungkol dito sa Jordan River, no? Ito naman yung spiritual na kahalagahan naman ng na binanggit natin to kanina na mula pa noong panahon ng Biblia ay napuno na ng makapangyarihang simbolikong kahulugan, no? Ito ay isang hangganan, yung boundary at isang tawiran, ano? At isang metaphor para sa spiritual na muling pagsilang at kaligtasan at isang pinagmumulan ng banal na tubig, no? So bakit tinawag na ilog ng kamatayan ng Jordan? So parehong ito nga palagi nating binabanggit na dahil umaagos ito sa dagat na patay, sa makatuwid ay simbolikong kumakatawan sa kamatayan, no? At ang bautismo ay isang ceremony o ritual na ginagawa upang bigyan diin ng isang mahalagang espiritual na katotohanan, no? Yan mga kapatid, ano? Ito na sa ating pagkatapos, ating final question, Kuya na number 13. Bakit pinili ng Diyos ang ilog Jordan? So ang ilog Jordan ay kumakatawan sa buhay at sigla sa mga Israelita, no? May panahon ng katuwaan, may panahon ng kalungkutan, no? Sigla, buhay, no? Katuwaan, no?
Sila ay ang mga taong disyerto, no? Mga tao ng desert people. At tubig ang kanilang buhay, no? Napakahalaga ng tubig sa kanila, no? Sapagkat mainit, no? Walang tubig. Sa makatuwid, ginamit ng ating Panginoon Kristo ang konseptong ito upang ituro sa kanila na sa parehong paraan, ang tubig ay mahalaga para sa kanilang pisikal na buhay. Siya ay mahalaga para sa kanilang spiritual na buhay din. So ingatan natin ang tubig, huwag nating sayangin, no? Ingatan natin ang tubig kapag hindi natin ginagamit, patayin natin. Kapag nakakita kayo ng mga tubig na tuloy-tuloy ng maagos, patayin natin. Huwag nating hayaang sayang ang tubig kung pababayaan natin, no? Dito naman sa Toronto at sa mga iba't mga bansa kapag umaagos ang tubig ay nako, tumatakbo ang metro, no? Kaya the more na ginagamit mo, the more na malaki ang bayad niyan kapag siningil na kayo niyan, no? Kaya gamitin niyo lamang kung ano ang kailangan ninyo, no? So ano ang maaaring kinakatawan ng ilog ng Jordan? No, ang ilog na ito ay isang lugar ng buhay at kamatayan, ng pag-alis at pagdating, at ang tubig nito ay parehong kutsilyo at sinasapupunan. Ito binanggit natin noong nakarang linggo. Pinutol nila ang luma at pinanganak ang bago. At dito pumanaw nga si Moises sa isang disyerto na lupain habang si Joshua naman ay dumaan sa lupang binubukalan ng gatas at ng pulot-pukyutan. So mga kapatid, no? Ito na yung ating katapusan at tayo ay magpapaalam na at maraming salamat sa lahat at meron pa itong part 3 mga kapatid sa susunod na linggo, no? Medyo mahaba ng konti ang Jordan River, no? Ito ay part 2 at susundan natin ang part 3 next week at kailangan nating bigyan ng importansya ang Jordan River bago natin iwanan ito, no? So mga kapatid, paalam at maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sana meron kayo natutunan sa oras na ito at pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo ng bansa naroroon, no? Ang papuri sa Diyos magpakailanman. Siya lamang ang dapat nating paglingkuran at sambahin sa espiritu at katotohanan at ang papuri sa Kanya lamang, no? Dakilain natin ang Kanyang pangalan, no? Sambahin natin siya at paglingkuran natin siya habang tayo nabubuhay. So mga kapatid, paalam, magandang araw sa inyong lahat at sa muling pagkikita and bye for now.